Ano ang gagawin natin sa mga lumang palaspas na pinabendisyon na natin nitong nakaraang mga mahal na araw? Maraming tao ang excited bumili at magpa-bless ng palaspas sa tuwing darating ang Domingo de Ramos o Linggo ng Palaspas. Subalit ano ba talaga ang silbi ng palaspas matapos na ito ay mabendisyon na? Paano natin ito gagamitin pagkatapos ng mga mahal na araw? Maraming tao ang naglalagay ng kanilang palaspas sa kanilang altar sa bahay matapos itong mabasbasan. Maganda kasing kaugalian ito dahil nagiging paalala ang palaspas ng mensahe ng mahal na araw sa buong taon. Ang pag-ibig ng Diyos na namasdan natin sa krus at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Sa ibang bansa at maaaring gawin din natin sa ating mga bahay, ang maliit na dahon ng palaspas ay ginagawang palamuti sa crucifix. Muli nagiging tanda ito ng paanyaya sa panalangin. Ang nabasbasang palaspas ay nagiging isang sakramental o mga paalala sa lalong pakikiisa sa mga sakramento ng pananampalataya. Dahil ito ay benditado, ito ay nagiging banal na sagisag tulad ng mga larawan o imahen sa ating simbahan o sa altar sa mga tahanan. At dahil nabasbasan ito, hindi ito dapat itapon, kundi dapat igalang ang kalagayan nito bilang isang bagay na banal o nabasbasan ng pari. Maaaring sunugin o ibaon sa lupa ang palaspas kung nais na natin itong alisin sa altar o kung wala tayong paglalagyan sa ating tahanan. Pero tandaan din natin na ang palaspas ay maaaring isuko o ibalik sa simbahan bago ang susunod na Ash Wednesday dahil ito ang sinusunog at ginagawang abo na ipapahid naman sa noo ng mga tao sa pagsisimula ng Kwaresma. Isa sa kaugalian ng mga matatanda sa una ay ang pagsusunog ng ilang bahagi ng palaspas sa tuwing may malaking kalamidad. Naalala ko ang aking lola na nakaluhod sa harap ng altar at nagdadasal kapag may malakas na bagyo, habang unti-unting sinusunog ang isang dahon ng palaspas bilang pag-aalay sa kanyang panalangin. Kaya tandaan natin, hindi dapat itapon o paglaruan ng palaspas. Maaari itong gawing palamuti sa altar o sa krus. Maaaring sunugin o ibaon kung hindi na kailangan. Pero pinakamaganda na isuko sa simbahan upang magamit pa sa susunod na Ash Wednesday o Miyerkules ng Abo.